بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat, Kitab at-Tauhid, na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sinabi rito ng Imam rahimahullah, Babu ma ja'a fil istisqa bil anwa. Ang kabanata kung anong dumating sa atin, kung anong tamang paniniwala o magmula sa Quran saka sa Sunnah kapag tayo ay humihingi ng ulan sa anwa. Anwa, ang ibig sabihin ng salitang anwa, ito ay plural ng naw o no. At ang ibig sabihin mga planeta o mga bituin sa kalangitan. So alhamdulillah, ito ang ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mu'min o sa mga believer na nag-aaral ng akida o ng tauhid. Na ultimo, ang kalit-liit ang bagay sa kalangitan at kalupaan ay nilinaw sa ating mabuti upang huwag tayong maligaw. Pansin natin ngayon, napakarami mga Muslim na hindi nag-aaral talaga ng mabuti ng akida, kaya pupunta sila kung saan-saan. Sila ay kumukonsulta o humihingi ng solusyon sa mga tagot o sa mga kapirin na walang kaalaman tungkol sa pamaniwala o pananampalatayang Islam. So alhamdulillah, ito ang kahalagahan ng akida. Ultimo, kaliit-liit ang bagay na dapat malaman ng isang Muslim tungkol sa kanyang salita, gawa at ano ang kanyang paniwala sa kanyang puso ay ninilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kitab at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kitab at tauhid ng muallif rahimahullah, nabanggit dito ang lahat ng mga bagay na ultimo pagpunta sa mga tao na hindi mga Muslim para tayo kumonsulta o magtanong kung ano tungkol sa ating pangailangan. Ito ay may bab na babanggitin dito sa na ang pagpunta sa mga tao na yun ay tagot o paghingi ng desisyon o hukom, maaring ang isang tao ay lumabas pa sa Islam. So sabi rito ng muallif, Babu ma ja'a fil istisqa bil anwa. Anwa, ito ay plural ng naw o planet o mga bituin. At ang paliwanag talaga ng anwa, ito ay tinutukoy dito ay yung manasil o yung posisyon ng kamar. Dahil ang buwan o ang crescent o ang hilal, ito ay merong 28 na manasil. Meron siyang 28 na posisyon. Yung kanyang laki o mga size ay nag-iiba araw-araw. Nag-uumpisa ito sa maliit. At pagdating ng 14, siya ay bumibilog. At pag-umpisa ng 15, siya naman ay nag-uumpisa uling mawala. Hanggang siya ay tuluyang mawala at darating naman ang panibagong hilal o anwa. So ito rin ay consider din na ang kamar, ito ay isang uri din ng bituin sa kalangitan. Kaya ang tinutukoy dito ang anwa, anumang uri, ito man ay planeta, ito man ay buwan o mga bituin, anumang uri ng bituin, at ito ang tinutukoy na anwa. At sabi nga dito ng muallif rahimahullah, ma ja'a fil istisqa. Istisqa, ang ibig sabihin ng salitang istisqa, talabas sukya o paghingi, seeking water o paghingi ng ulan o ng tubig. Kasi may mga lugar talaga, may mga halimbawa sa Africa, dito sa Jaziratul Arab, sa Arabian Peninsula, meron talagang mga lugar na hindi palagian o regular na mabagsak ang ulan. Kaya yan ay ugali ng mga tao, lalo-lalo ng mga mu'min, na kapag tagtuyo talaga sila ay nagnanalangin o nagdarasal na humihingi ng tubig sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay sunan o pangmaraan ng mga anbiya wal mursalin. Halimbawa si Prophet Dawud, Prophet Sulaiman, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga nabanggit sa Quran, Prophet Musa alaihi salam, na sila ay humingi ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit nga sa authentic na hadith na si Prophet Sulaiman na siya ay lumabas para magsalatul istisqa. So nang makita niya ang mga langgam na sila ay nagdudua, so hindi na sila tumuloy para, sabi niya, may nagdua na para sa atin. At ang nagdua para sa kanila ay isang nilikha talaga na walang kasalanan na sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang panalangin, ang mga langgam. So ito ay sahih na riwaya tungkol kay Prophet Sulaiman alayhi salam na nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isa pang bagay sa tinatawag nating istisqa o talabas sukya, paghingi, seeking rain,
ang kahalagahan ng tubig sa buhay ng isang nilalang o ng isang kalk. Hindi maaring mabuhay o mag-survive hanggang 4 na araw ang isang tao, ang isang hayop, o anumang uri ng nilikha, maging yung mga halaman sa kalupaan. Hindi maaring mag-survive kapag walang tubig. Kaya ito ay napakahalaga sa isang tao na ito ay ne'ma o risk, provision ng Allah Tabarak wa Ta'ala na dapat lagi nating pasalamatan. Kapag umiinom tayo ng tubig, minsan nakakalimot tayo. Kung titigan natin ang tubig na iniinom natin, na ito ay nagbibigay ng patuloy nating pamumuhay, kapag ito ay binigyan natin ng tayo ay mag-contemplate sa pinagkaloob sa ating biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, 2 uri ng tao na umiinom ng tubig. Merong taong umiinom ng tubig, hindi man lamang talaga nagpapasalamat. Yan ang mga kafirin at saka mga musyrikin. Merong iba nagpapasalamat. Pangalawang uri, nagpapasalamat, pero hindi naman tama. Hindi sila nagpapasalamat o sila nagbibigay talaga sa kanila ng tubig. Sila nagpapasalamat sa iba, sa isang nilikha lamang o isang nilikha na walang kakayahan na magbigay ng tubig. Pangatlo ay ang mga mu'min na bawat daloy ng tubig na pumapasok sa kanilang katawan at ginagamit nila sa paglilinis ng kanilang katawan ay nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dapat yan ang ating katayuan bilang isang Muslim, ang syukur, hindi lamang ito sa salita, dapat ito sa puso at saka sa gawa. Yan ang 3 arkan ng syukur. Una sa salita, tapos sa puso, at saka bakit sasabihin natin sa salita? Magpasalamat tayo. At ang pasasalamat ay tinuro sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan talaga itong gamitin natin pasasalamat. Alhamdulillah. Hindi yung syukuran o anuman. Kapag binanggit natin ang alhamdulillah, ibig sabihin nakabit na natin ang lahat ng pasasalamat at ito ay tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya napakahalaga ng tubig sa isang nilalang o isang nilikha. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Mulk, na siya ang malik o mulk, may-ari ng tubig. Sabi niya, Kul ara'aytum, sabihin ninyo sa akin, sabihin mo sa kanila, ipabatid mo sa kanila, ara'aytum, sabihin nga ninyo sa akin, in asbaha ma'ukum ghawra, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sakaling ang inyong tubig na ibinaba magmula sa kalangitan at ito ay ginawa ng Allah na tuyo o kanya ang itong pinalubog. Sino sa inyo paman ya'tikum bima'in ma'in? Sino ang magdadala o magbibigay sa inyo ng tubig na dumadaloy o bumubukal sa ilalim ng lupa? Wala makakapagbigay. Kaya ang sukya, tinatawag natin, ito ay napakahalaga sa isang believer. So, ang paniniwala sa anwa o sa mga bituin o mga planeta sa kalangitan, ito ay 3 o 4 actually. Una, yung mga tao nung panahon ni Prophet Ibrahim a.s. na sumasamba sa mga kaukab o sa mga planeta, sa araw, sa bituin at saka sa buwan, ito ay talagang alam natin na musyrikin o kafir. Pangalawa, yung mga musyrikin at mga kafirin na sa kanilang maling paniniwala, halimbawa, ang pagbagsak ng ulan, sinasabi nila, dumating ang ulan dahil sa planeta o sa bituin na yan. Ito ay Shirkul Akbar. Kapag ang Muslim ay may ganitong paniniwala, siya lalabas sa Islam. Na siya ay naniniwala na ang bituin na yan, ang planeta na yan sa kalangitan, na nagiging sanhi o nagbibigay ng tubig. Ito ay Shirkul Akbar. Pangatlo, kapag ang isang tao o Muslim na nagsabi na ang pagbagsak ng ulan ay dahil sa paglabas ng bituin ay sabab o ang dahilan, pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala papabagsak ng ulan, ito ay Shirkul Asgar. Ito ay haram. Dahil hindi nga tayo nag-commit ng major shirk, hindi nga tayo lumabas sa Islam, kaya lang pinagbabawal sa atin na sabihin natin na may katambal o kapares o katulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagpapagalaw o pagpapabagsak ng ulan o ng biyaya. Panghuli ay yung tinatawag nating pagtingin sa mga bituin o mga planeta sa kalangitan sa pamamagitan ng
tinatawag nating pag-aaral ng pusol o yung mga klema o yung panahon na ayon sa experience ng nauna pa mga tao magmula sa unang tao na si Prophet Adam a.s. Alam nila sa ganitong panahon, tag-init, tag-tuyo, tag-ulan, alam nila na sa ganitong panahon dumarating ang ulan. So kaya yan ay hindi ito bawal kapag sinasabi nga natin unang-una na ito ay sa panahon na yan, talagang season na mga tao na mga magsasaka nagtatanim dahil babagsak ang ulan, alam nila. Pero hindi nila sinasabi na exact. Halimbawa, yung mga Muslim, hindi nila sinasabi eksakto ganitong araw, ganitong oras, ganitong minuto. Sabi nila, inshallah, sa experience nila na ito ay pinapahintulot sa Islam na maghanda, lalo na yung mga magsasaka. Ganon din pagtingin ng kibla, gabay sa paglalakbay, ang lahat ng yan ay pinapahintulutan sa Islam. So sinabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawlillahi ta'ala. Ito ang sinabi sa atin ng muallif rahimah, wa qawlillahi ta'ala. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukaddibun. Na ginagawa ninyo ang risk o ang biyaya annakum tukaddibun. Na ito ay inyong pinasinungalingan na kayo ay na inyong pinasinungalingan na ang risk o biyaya o provision Allah subhanahu wa ta'ala na sinasabi ninyo ito ay dahil sa isang nilikha lamang o nagmula sa kagagawa na isang nilikha lamang. So ito ay kufur bin ni'mah. Ito ay kufur sa ni'mah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ay tinatawag nating sabab lamang, ito ay kufur asgar, hindi ito tinatawag na nating kufur dun kufur. Pero kapag ito sinabi natin ng direkta na ang nilikha niya, ang sanhi ng pagbagsak ng ulan, siya ay talagang consider na musrikin. Sumunod na dalil, sabi rito ng muallif rahimahullah, an Abi Malik al-Ashari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un min ummati min amril jahiliyah. Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, apat na uri ng tao, katangian ng tao, min ummati o pi ummati, sa aking umma. At ang tinutukoy dito, nabanggit natin ang umma, dalawang klase, umma al-ijaba at saka umma da'wa. So ang tinutukoy dito, umma al-ijaba, ijaba, yung mga nag-Muslim. Min amril jahiliya, sila ay meron pang mga gawain ng jahiliya, la yatrukunahunna, at hindi nila ito iiwan. Lalo-lalo na kapag ang isang tao, isang Muslim ay jahil sa kanyang din, so hindi niya ito napapansin, hindi niya iniiwanan yung mga gawain ng jahiliya. Na mga taong juhal o dalal na walang pakialam sa kanilang din. Ano yun? Sabi nito, ang una, al-pakru bil ahsab. Al-pakru bil ahsab. Ang pagmamalaki o pagiging arrogant o tinatawag nating pagyayabang o pagpapasikat sa kanyang mga ninuno. Na siya ay galing sa ganitong angkan, na kanyang angkan ay sila ay mga sultan, sila ay royal family, sila ay ganito. So wala siyang ginawa kundi kwento kung anong pinagmulan ng kanyang lahi. So siya ay nagmamalaki. Pinagmamalaki niya ang kanyang mga ninuno. So ito ay isang uri ng gawain ng isang taong jahil sa kanyang din. Dahil sinabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay umur ng jahiliya. Hindi ito gawain ng isang Muslim dahil dumating na ang Huda, dumating na ang Quran, saka ang Sunnah. So dapat alisin natin ang jahiliya sa ating pagkatao. Pangalawa, wa ta'nu fil ansab. Wa ta'nu fil ansab. Masabi rito, ang pagmamaliit o paghahamak sa isang tao, dahil mababang tao, mababang uri ang kanyang nationality, sila ay mahirap, pag ganito ang kanilang kulay. So ito ay umur al-jahiliya, isang tao. So sa isang, halimbawa ngayon sa Amerika, masyado lang nilalait yung mga black na mga tao, o pati mga Muslim doon. So, sa Islam, walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang superior sa itim at saka sa puti. Lahat tayo ay magmula kay Adam alayhis salam at tayo ay nagmula sa alabok o sa turab. So, yan ang pananaw ng Islam na hindi jahil sa kanyang din. Kaya lang, yung isang Muslim na siya ay jahil sa kanyang din, so, ito ang kanyang, na siya ay nang hahamak. Binababa niya o inaapi niya ang mga tao na, halimbawa, sabihin natin, maitim o mahirap na bansa o ganito ang kanyang lahi.
Maging sa atin ngayon mga nationality, halimbawa makita natin may mga Arab tingin sa mga hindi Arab, lalong-lalo na yung mga Southeast Asian. Ang tingin nila ay pinakamababang tawag nga na sinusunod natin, kinukuha natin sa mga copy rin na sinabi nila third world. Anong third world? May 3 bang daigdig? So sa Islam, ang basihan ng tinatawag nating superiority ay takwa. Hindi anuman. Ito man ay, ano ba sa Islam, Musliman o bagong, sinilang na Muslim o bagong Muslim, walang superior sa kanila. Ang superior, ang alalamang, ang nakakaalam kung siya ay merong takwa. Ito ang basihan ng ating pagiging dakila sa paningin ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, ang inyong takwa. Pangatlo, sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal istisqa bin nujum. Ang paghingi ng tubig o ng ulan, o i-attributes niya ang ulan sa isang planeta o nujum o sa bituin sa kalangitan, tala sa kalangitan. So ito ay amrul jahiliya, ito ay kisal o katangian ng isang taong jahil na may dumating na sa kanyang huda, dumating na ang Quran, ang Sunnah, pinagpipilitan pa niya ang jahiliya. Gusto pa niyang ibalik ang jahiliya. So yan ang taong jahil. Pang-apat, sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wan nahiya. Ang tinutukoy dito, yung isang tao o isang babae, lalo-lalo dito, ang rito ay babae, an nahiya to ibig sabihin, alal mayyit, sa kapag mayroong namatay sa kanyang pamilya, halimbawa ang kanyang asawa, ang kanyang magulang, ang kanyang kapatid o ang kanyang anak, na sila ay, ang ibig sabihin ng salitang nahiya ay yung tao na siya ay sobra ang kanyang pagdadalamhati. Hindi niya matanggap. So kaya ang tao, hindi niya matanggap sobrang pagdadalamhati na halos sisihin niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisihin niya ang pangyayari, hindi niya matanggap ang qadar ng Allah Tabarak wa Ta'ala. So ito ay tinatawag nating munafi as-sabar. Na kapag ibig sabihin kinakancel ang ating sabar. Kasi kapag tayo nagreklamo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa dumating sa ating qadar, kasi sabi nga natin, ang akdar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay, kahit ito ay mu'lima, ito ay masakit para sa atin, dapat ating tanggapin. Dapat ating tanggapin ang buong puso. Ito ay isa sa arkan ng iman, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. So, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nahiyatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa alayhi sirbalun min qatran. Sabi rito, ang isang tao, at dito sabi nga ng mga ulama, pasok din dito ang lalaki, hindi lang babae. Kaya sabi nga natin, ang mga kababayan, lalong-lalo na sila ay merong ang kanilang puso, sila ay mahina. Pero kasama dito yung mga lalaki na walang sabar sa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya, sabi nga natin na kapag hindi siya nagtauba, ang tao na yan na sobrang kanyang pagdadalamhati, sobrang reklamo sa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi rito, siya ay bubuhusan ng isang uri ng likido. Na ang likido na yan ay magiging halos parang damit niya, na kapag ibinuhos sa kanyang kumukulong likido na yan, sabi nga ng iba na ang ibig sabihin dito ng katran ay yung parang alkitran o yung ginagamit sa espalto. Pero ito ay likido sa kabilang buhay, hindi natin alam. Ito ay halimbawa lamang. Ito ay unseen na ibubuhos sa isang tao na sobrang kanyang pagdadalamhati na hindi niya tinatanggap ang qadar. At ito ay magmimistulang damit niya o garment na suot niya na napakainit. Ito ang unang kaparusahan sa kanya. Wadirun min jarab. Dalawa ang uri ng kaparusahan. At bibigyan pa siya ng isang uri ng balabal. Na ang balabal na yan yung ipinapatong sa kanyang katawan o damit. Ang balabal na yan, hindi magbibigay sa kanyang comfort, kundi napakakati na balabal. Napakakati sa balat. So ito ang parusa doon sa mga tao na walang ginawa kundi magreklamo, yung halimbawa minsan sinisira yung damit, sinasampal yung mukha, sinasabunutan yung kalambong. Iba humihiga pa sa lupa kapag mayroong namatay sa kanilang pamilya. So ito ang tinutukoy ditong nahiya. O naiha.
Rawahu Muslim. O sabi nito, yan ang apat na katangian na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umur ng jahiliya na dapat layuan ng isang Muslim. Sumunod na dalil sabi rito, walahu ma'an Said ibn Khalid al-Juhani qal salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhi bil Hudaybiyah ala itris sama kanat min al-layl. Walahu ma ito ay Bukhari at saka Muslim an Said ibn Khalid radhiyallahu an qal salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu sub. So nagsala kami, nakasama namin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Fajar. Sub, ito'y umaga, ang tinutukoy dito ay Fajar. Bil Hudaybiyah. Hudaybiyah, ito ngayon na isang lugar dyan ito ngayon kung alam niyo yung checkpoint papuntang Makkah, yung checkpoint dyan sa superhighway, ang tawag dyan ay Shumaisi. So yan ay, bago dyan tumating ay Hudaybiyah. Ganon din kapag dumaan kayo sa kabila sa Old Makkah Road, meron din doon talaga ang lugar ng Hudaybiyah. Dito sa superhighway, ang tawag yan ay Shumaisi. Pero kapag doon kayo dumaan sa Old Makkah Road, yun talaga ang lugar ng Hudaybiyah o Hudaybiyah. Sa lugar, yung bago dumating ng checkpoint o sa may checkpoint mismo. Ala itris sama kanat minal layl. Nasabi rito na kami ay nagsala ng umaga na merong bakas ng ulan nung gabi. Sabi, napansin nila na nakikita nila siguro sa lupa at saka sa kapaligiran na merong palatandaan na umulan ng gabi. Palam mansara pa akbal ala nas pakal. So pagkatapos niyang magsala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humarap sa mga tao. So ito ay sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niyang magsala. Kapag siya ay nagtaslim, siya ay humaharap sa mga tao. Minsan siya nagsasalita. Katulad ng gagawin niya rito sa hadith na ito. So ito ang evidence na may mga Muslim na imam na kapag sinasabi nila kapag ikaw ay tumalikod raw sa Kaaba o sa Qibla, ito ay disrespect. Halimbawa, ito ang sa likod mo yung yung Qibla. So ang ginagawa ng iba, nakatagilid sila, hindi sila tumatalikod sa Qibla. So ito ang dalil na ang Rasul sallallahu ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumatalikod sa Qibla. As long na hindi ka dumudumi at saka hindi ka umiihi. Dahil meron siyang mga mensahe. So ito ang dalil na siya ay humaharap sa tao kapag tapos niya magsala at siya ay nakatalikod sa Qibla. At lalo na kapag may harang naman. Kapag may harang. Akbala ala nas pakala atadruna ma dakala rabbukum. So nagtanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba kung anong sinabi ng inyong Rabb? Qalu Allahu wa rasulu a'lam. So sumagot ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, sabi lang Allah at ang Rasul ang nakakaalam. So ito ang mga mga sahaba kapag meron silang hindi alam o lalo kapag harap nila ang propeta, kahit alam nila hindi sila sumasagot. Dahil alam nila nandiyan ang pinakamarunong na tao, nandiyan ang taong tumatanggap ng revelation sa harapan nila, so hindi siya nagsasalita. Qala asbaha min ibadi mu'minun bih wa kafir. O sabi rito ng propeta na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mga tao na sila ay naging disbeliever sa pamagitan ng sila ay naging disbeliever sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi naniniwala. Amma man kala matar na padlillahu wa rahmati. So sabi ito ang tinutukoy dito. Na umulan dahil sa rahma o dahil sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, umulan. Nang dahil sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi, yan ang mga taong naniniwala sa akin at hindi naniniwala na yan ikagagawa ng mga bituin sa kalangitan. Padalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. At dito nilinaw pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila naniniwala sa mga bituin. Wa amma man kala mutirna binawi kada wa kada padalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Subalit yung mga tao na sinasabi nila na umulan ng dahil sa ganitong bituin o uri ng bituin sa kalangitan o umulan, ang sanhi ng ulan ay bituin, sila hindi naniniwala sa akin at sila ay naniniwala sa kawkab. So dito, ang ginamit dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Ang ba dito ay ba sa babiya?
Kaya ang tinutukoy dito, Shirkul Asgar, hindi Akbar. Kasi ang tinutukoy dito na sabab lamang ang bituin. Pero ang Allah nagpapaulan. Kaya ang tinutukoy dito ay mga Muslim, ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, address niya ito sa mga sahaba. Ipinaliwanag palalo ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu walahuma min hadith Abdullah ibn Abbas ma'nahu fihi qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u qada wa qada fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Sabi rito ni Abdullah ibn Abbas, merong ilan sa kanila na sinabi nila nagkatotoo ang pangako, ito pa ano nila, ng bituin na yan na umulan ng ganitong uri ng bituin, fa anzalallahu hadhihi al-ayah. So yan ang dahilan o asbab ng nusul ng aya sa surah Al-Waqi'ah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uqsimu bimawaqi'in nujum, hanggang dun sa tukadibun, yung binasa natin kanina na aya. Kaya ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag nating takdib o hindi paniniwala sa ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa biyaya. Bilang isang Muslim, dapat wala tayong sawa o patuloy tayong magpapasalamat o syukur sa anumang uri na dumadating sa atin, lalong-lalo na ang biyaya ng din at biyaya ng para mag-survive o magbaka ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain o biyaya at inumin na pinagkaloob sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya sabi nga dito, ang ibig sabihin dito sa ayat at tukadibon, ang ibig sabihin sila ay pinasulungalingan nila ang biyaya o ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tinutukoy dito na rizq ay tubig. Tubig na galing sa kalangitan. So kaya sabi dito, tinawag na Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao na hindi naniniwala na ang provision o rizq ng tubig ay hindi galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinawag sila na annakum tukadibun, na sila ay tinawag na sinungaling. Sila ay sinungaling dahil ang pinapasalamatan nila o hindi sila nagpapasalamat, ang pinapasalamatan nila ay hindi ang nagbibigay sa kanila o ang provider sa kanila ng tubig. So ito na lamang, hanggang dito na lamang ang ating sabab, insyaAllah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.